So sa naging pagkatalo ng Clippers laban sa Dallas Mavericks sa kanilang Game 6 playoff matchup, opisyal na nga sila ngayong laglag na sa first round ng playoffs. At ang Mavs naman ay a-advance na sa conference semifinals kung saan makakatapat nila ang young team ng OKC Thunder. So ngayong tuluyan ng namahinga ang Clippers sa seasong ito. Ang malaking katanungan ngayon sa kanilang team ay kung babalik pa ba ang former All-Star na si Paul George next season. Dahil sa pagpirma ng panibagong kontrata ni Kawhi sa kanilang team, inaasahan na nga rin niyang susunod sa kanya si Paul George. Ngunit hindi nga nagpadalos-dalos ang former All-Star sa kanyang kontrata dahil inobserbahan pa nga niya ang magiging lagay ng kanilang team ngayong playoffs. At ngayong bigo nga silang makapasok ngayon sa NBA Finals, posibleng pasukin ng former All-Star ang free agency. Dahil kung paulit-ulit nga lang ang sinasapit ng Clippers sa playoffs, malabo nga na makakuha si Paul George ng kanyang kampyonato, lalo na't laging ang injured ang kanyang kaduo ni si Kawhi Leonard. So ngayong off-season kung papasukin man ni Paul George ang free agency, nakapila na nga sa kanya ang Orlando Magic, Indiana Pacers, Miami Heat at iba pang mga teams ngayon sa Eastern Conference. Ganun pa man ay pwede pa nga rin subukan ng Golden State Warriors na i-acquire ang former All-Star na si Paul George. Dahil nitong sinubukan ng Warriors front office na makipag-trade sa Lakers kapalit ng 4-time MVP na si LeBron James nitong nakaraang trade deadline. Pangalawang option nga ng Warriors si Paul George noong hindi nga nila nakuha sa trade ang 4-time MVP na si LeBron James. So sa season ito ay maganda pa rin naman ang ipinapakita ng former All-Star na si Paul George. Dahil nag-a-average pa nga ito this season ng 22.6 points, 5.2 rebounds at 3.5 assists per game. At dahil busy ngayon ang Warriors kakahanap ng makakaduo ni Steph next season, hanggang ngayon nga ay wala pa ring aksyon ng Warriors front office sa 4-time NBA champion na si Klay Thompson. At hindi nga natin alam kung makakabalik pa ba ito sa Warriors next season. Dahil wala nga masyadong inaanunsyo ang Warriors front office kung ano magiging future ng 4-time NBA champion. Bagamat pinangakuan na ng general manager ng Warriors na ibabalik si Klay next season, hindi pa nga ito sigurado dahil papapirmahin pa nga nila ng panibagong kontrata si Jonathan Kuminga at Moses Moody. At isama mo pa nga dyan si GP2 na handang mag-pay cut ng kanyang kontrata. Ganun pa man ang latest update nga sa future ni Klay sa Warriors, ay kinakailangan nga ng Dubs na i-trade si CP3 upang makaluwag-luwag ang Warriors front office sa kontrata ngayon ni Klay Thompson. Kayo mga lods, sang-ayon ba kayong i-trade si CP3 para sa kontrata ni Klay Thompson? Comment down below lang mga lods.